Nalipat ang kwento at naglakad na sina Lucy sa lungsod at napag-usapan nila ang katalinuhan ng ating bida. Habang hawak nito ang damit ay masaya itong nagsabi na malambot daw ang tela at maganda ang kulay. Nagsabi naman si Jones na bilhin niya daw ito kung gusto niya ang damit. Naging seryoso naman na tumingin si Lucy kay Jones at bahagyang nagsabi na wala silang sapat na pera ngayon kaya magtipid daw muna sila. Nakangiti naman na kinutya ni Jones si Lucy dahil noong nag-order ito ng mga pagkain ay hindi nito nasabi ang patungkol sa pagtitipid. Tila napahiya naman si Lucy sa nabanggit ni Jones at napapikit na lang ito. Kaagad naman na nagsabi si Jones na pwede siyang gumawa ng paraan kung sakaling maubusan sila ng pera. Naging seryoso naman si Lucy at nagsabi kay Jones na hindi na siya ngayon isang prinsesa, kaya huwag na itong mag-aaksaya pa sa pagsunod sa kanya. Ngumiti pa itong nagsabi kay Jones na maraming oportunidad na trabaho ang naghihintay kay Jones dito sa Siang City, kaya unahin na nito ang kanyang sarili at huwag na siya nitong intindihin pa. Sa mga sinabi ni Lucy ay nalungkot itong si Jobs at nagsabi kung tinutulak niya na daw ba siya nito papalayo. Naputol naman ang usapan ng dalawa dahil may narinig si Lucy na pamilyar na boses at kaagad din itong tumingin sa nilalang na kanyang narinig. Nakita nito si Elisa na nagpapaalam sa kanyang kasamahan dahil pupunta muna daw siya sa kastilyo. Narinig ito ni Lucy kaya labis itong nagtaka dahil ang sabi sa kanya ni na Darlene na si Elisa ay nagtrabaho sa bilang isang clerk sa pizzeria, bakit ito pupunta sa kastilyo? Si Jones naman ay tinanong nito si Lucy kung hindi daw ba nito babatiin si Elisa. Nagsabi naman si Lucy na tila si Elisa ay mayroon nais sa kastelya ng lungsod na ito, kaya kailangan muna nila na itago ang tunay niyang pagkakakilanlan hanggang hindi pa nila alam ang tunay na sitwasyon. Samantala ang ating kwento ay napupunta sa Ushui River, habang nag-uusap sina Mina at Louie Feng ay may sumigaw at tinatawag ang ating bida, na kaagad naman nilingaw nila kung sino ang nilalang na iyon. Ito pala ay si Boy Kulot na may dalang isang supot na kung anong bagay at nagsabi na natagpuan daw ito ng mga tauhan niya ang mga bagay na ito at hindi nila alam kung ano ang mga ito. Kasabay nito ay ipinakita niya ang laman ng supot na may mga maraming tila mga talaba ang mga ito. Nang makita ito ni Louie Feng ay medyo napangiti siya dahil hindi niya akalain na mayroon din pala mga talaba dito sa lugar na ito, kasabay nito ay hiniram niya ang dagger ni Mina. Pagkaabot ng punyal kay Louie Feng ay mabilis din naman nito binuksan ang mga talaba na hawak niya at pinili nito ang medyo malaki-laki. At nang mabuksan niya ito ay tumambad sa kanila ang mga pearl na nakapaloob sa talaba. Namangha naman ng husto si Boy Kulot dahil ang pearl ay may mataas na kalidad na tiyak na mataas na halaga ang presyo nito. Si Louie Feng naman ay inutusan niya si Boy Kulot na huwag ipaalam ang patungkol sa mga talaba, dagdag pa nito na huwag hayaang nakunin ng iba ang mga ito. Kaagad naman din sumang-ayon si Boy Kulot sa mga pahayag ni Louie Feng. Muling bumalik ang eksena sa Siang City kung saan naruroon ang trade market ng lungsod, isang bata ang nag-aalok ng dyaryo sa lalaki na naglalakad. Ang lalaki pala ay si Solo na bumili ng dyaryo, ang bata naman ay nagsabi na may binibintang mga pearl sa big market na kung tawagin ay Pearl Pavilion. Napansin naman kaagad ni Solo ang Pearl Pavilion na pinagkaguluhan ng mga tao na nandoon, habang pinagmamasdan niya ito ay nagsabi sa kanyang isipan na kung paano nagkaroon ng pearl ang Siang City. Dahil ang bagay na ito ay isang mahalagang bagay para sa mga noble, at sa pagkakaalam niya ay kahit ang mga noble na taga-capital city ay nagkandar apa upang makabili lang pearl na ito. Maging si Lucy ay napansin nito ang pagdagsa ng mga tao, kaya niyaya niya si Jones na magtungo din daw sila doon, na mabilis naman sinang-ayunan ni Jones. Samantala sa loob ng pavilion ay nagsalita si Louie Feng na ang Pearl Pavilion ay opisyal na binubuksan, kaya bumili na daw sila lahat kahit anuman ang kanilang gustuhin. Habang pinagmamasdan ni Lucy ang ating bida ay napaisip ito dahil para naman daw walang espesyal sa kastelya ng Siang City. Ilang sandali pa ay may nagtanong kung nasaan naman daw ang pearl. Dahil gusto daw nila itong makita. Nakangiti naman na sinabi ni Louie Feng na wag silang mag-alala at ipapakita niya daw ito. Mabilis naman na kumuha si Louie Feng ng isang talaba at kaagad binuksan. Nang mabuksan ay kaagad din naman ipinakita ni Louie sa mga naroon ang puting perlas. Dahil sa mga nakikita ng mga tao ay samot-sari ang kanilang mga naging reaksyon. Kaya hindi sila makapaniwala na sa talaba daw pala nagmula ang pearl, at napakaputi daw nito na talagang maganda. Pinaliwanag naman ni Louie Feng na sa talaba daw nanggaling ang pearl,
pero hindi lahat ng talaba ay mayroon perlas sa loob, at depende sa laki ng talaba ang makukuha nilang perlas kung sakaling mayroon itong laman. Dagdag pa nito na ang perlas ay may iba't ibang presyo depende sa laki at kulay nito. Ang kakaibang perlas ay mas malaki ang presyo. Pinaliwanag naman ni Louis Fang ang halimbawa, hawak nito ang isang perlas at sinukat nito ang laki. Sinabi niya na ang ganitong kalaking perlas ay nagkahalaga ng 50 na silver coins. Sa mga narinig ng mga tao ay nagulantang ang iba dahil sa laki ng presyo ng ganoong kalaking perlas, at kahit gustuhin nilang bumili nito ay hindi nila kaya ang presyo. Pero si Solo ay napaisip dahil ang perlas na ipinakita ni Louis Fang ay medyo mura pa daw ito kumpara sa presyo sa labas ng lungsod. Muli pang nagsalita si Louis Fang na mayroon pa daw iba't ibang mga pearl na pwede nilang pagpilian sa second floor ng pavilion. Pwede silang pumunta doon para bumili sa halagang 10 na silver coins hanggang 10 na gold coins ang presyo. Nang marinig ng mga tao ang presyo ng perlas ay lalo pa silang napanghinaan ng loob dahil napakamahal daw ng presyo at hindi nila kayang bilhin ang mga ito. Sa mga nakita ni Louis Fang ay nakangiti ito, nagsabi na mayroon daw siyang ma-offer para sa kanila. Kasabay nito ay nilabas niya ang mga timba na may tali ng iba't ibang kulay. Napansin naman kaagad ni Mr. Solo ang nais ni Louis Fang, kaya nagsabi ito kuna ang laman daw ba ng mga timba ay mga talaba. Nais daw ba ng Castelia na ibenta sa kanila ang mga tahong na ito? Sorry guys, di ko alam kung anong itatawag natin, talaba ba o tahong. Dahil mussels ang nakalagay sa English translation, di bale talaba na lang. Balik tayo sa kwento, napangiti naman si Louis Fang dahil matalino daw talaga itong si Mr. Solo sapagkat nalaman kaagad nito ang kanyang binabalak, kaya pinaliwanag na ni Louis Fang na ang mga talaba na nasa red ribbon ay may halaga na 1 silver coin kada isa. Ang nasa yellow ribbon naman ay nagkahalaga ng 500 na copper coins kada isa, at ang nasa blue ribbon ay may presyo ng 100 na copper coins kada isa. At ito na daw ang pinakamurang talaba sa pavilion na ito, at kung nais nilang bumili ay magbayad sila kung ano ang nais nilang halaga sa nabanggit at ibibigay nila ito kaagad para kanilang mabuksan. Sa mga narinig ng mga tao ay halo-halo ang mga naging reaksyon, may nagsabi na mas mura daw ang talaba na ito kumpara sa perlas. Ang iba naman ay nag-alangan dahil hindi naman lahat ng mga talaba ay may laman, kaya pwede silang malugi sa kanilang gagawin sa pagbili. Pati si Jones ay nagkomento na talagang isang alam ang Castelia na ito kung paano ang magnegosyo. Samantala biglang lumapit si Mr. Solo kay Louis Fang at nagsabi na bibili daw siya ng talaba ng nagkahalaga ng 1 silver coin, nakangiti naman na sumang-ayon si Louis Fang sa nais ni Mr. Solo. Pagkakuha ni Mr. Solo ay kaagad din itong binuksan ang talaba. Pagkabukas ay may tensyon pang naganap dahil pati ang nasa likod ni Mr. Solo ay nakisilip at kinakabahan kung ano ang laman ng talaba na kanyang binuksan. Pagkabukas nito ay tumambad sa kanila ang 5 maliit na perlas. Dahil sa mga kaganapan na ito ay nagsabay-sabay nang bumili ang mga nakasaksi sa kaganapan at kaagad naglabas ng mga silver coins ang mga ito para makabili ng talaba. Si Louis Fang naman na nakita ang mga reaksyon ng mga tao ay tila wala na itong nasabi pa kundi pumikit na lang na nakangiti. Habang abala sa pagbukas ng mga talaba ang mga tao na bumili, ay muling nagsalita si Louis Fang kung ang kanilang nakuha na perlas ay pwede nila itong ipagbili mismo sa Pearl Pavilion. Ang malaking perlas ay gagawin nilang alahas ngunit ang maliit naman na perlas ay dudurugin nila at gagawin na pulbos. Inilabas ni Louis Fang ang sample ng pulbos na perlas, pinaliwanag nito na ang bagay daw na ito ay nagpakalma ng kanilang mga nerve. Bukod pa dyan nagpapamaintain pa daw ito sa kanilang kagandahan, pwede daw nila itong gamitin sa labas ng kanilang katawan at pwede din nila itong ihalo sa inumin para mainom. Sa narinig ng isang tungaw ay nagkibit balikat itong nagsabi na ngayon lang daw siya nakarinig na ang perlas ay pwedeng gawing gamot. Kaagad naman binara ng isang tao ang nagsalita dahil ang kanilang Castellian ay hindi ito nagsinungaling. Sumang-ayon pa ang isa dahil ang kanilang Castellian ay magaling na manggagamot. Narinig naman ito ni Lucy ang mga sinabi ng mga tao, kaya napaisip ito dahil may nabanggit daw sa kanya si Catherine na ang Castellian daw na ito ang nagpagaling sa kanyang sakit. Kaya sa kanyang palagay ay isang magaling na manggagamot ang Castellian na ito. Samantala muling sumigaw ang tungaw na kung paano daw nila nasabi na isang doktor ang Castellian. Pagalit naman na nagsabi ang lalaki na alam ng lahat ng mga tao na isang magaling na doktor ang kanilang Castellian, dahil mayroon itong nagamot na tao na may malaking sugat sa tiyan nito.
Maging ang isang tao ay sumang-ayon sa sinabi ng lalaki, kaya inutusan ito ang tungaw na manghingi daw ito ng tawad sa kanilang Lord Louis Feng. Sa mga narinig ni Louis Feng na bangayan ay nahihiya itong nagsabi na hindi naman daw kalakihan ang sugat ng kanyang nagamot na tao. Pati si Annie ay napangiti ito dahil sa naging ekspresyon ni Louis Feng. Maging si Lucy ay nakisawsaw na din at talagang magaling na doktor daw ang Castellian dahil pinapagaling nito ang may mga sakit. Ngunit si Jones ay nagbuntong hininga dahil hindi daw siya naniniwala sa mga sabi-sabi. Narinig naman si Lucy ang pahayag ni Jones kaya tumingin ito at nagsabi na wala naman daw mawawala kung maniniwala sila, kaya puntahan daw nito si Louis Feng at para kanila itong kausapin. Dagdag pa nito na baka sakaling maligtas nito ang kanyang tatay, mabilis naman na sumang-ayon si Jones sa nais ni Lucy. Makalipas ang buong araw ay muling sumapit ang isang umaga kung saan ay napunta ang eksena sa kalye ng Ziyang City. Usap-usapan ng mga tao ang kanilang nabasa na balita sa dyaryo ang patungkol sa pagbukas ng tulay sa Yushui River. Ang isang nilalang ay nagsabi na bukas na daw ang pag-ribbon cutting sa gaganaping pagbubukas ng tulay. Dagdag pa nito na ang kanilang Lord Louis Feng ay binuksan ang tulay na ito para makapunta sa kabilang lupain at maraming mga trabaho ang naghihintay sa kanila doon kaya balak niyang magtungo. Nakangiti naman ang kausap nito na siya din daw ay magpupunta doon. Samantala sa loob ng hotel ng Zuishao Building ay naroon si Lucy na binabasa ang dyaryo, tinanong nito si Jones kung maniniwala daw ba ito na nilagyan daw ng tulay ang Yushui River. Pumikit naman na sumagot si Jones na hindi siya naniniwala dito. Ngumiti naman na muling nagsalita si Lucy na ang Castellian daw na ito ay talagang kakaiba. Bukod pa dyan ay nakapagligtas din daw ito ng sundalo na malapit ng mamatay. Hindi naman muling pinaniwalaan ni Jones ang mga balita na iyon, dahil ang mga nagsasabi daw ay pawang mga taga-sunod ng Castellian. Muli pa itong sinabihan si Lucy na ang Castellian daw ay may skill pero para sa kanya ay isa lamang itong ordinaryong tao. Kaya huwag daw itong umasa na labis sa taong ito. Nakangiti naman na nagsalita si Lucy na para mapatunayan nila ay magtungo sila sa gaganapin na pagbubukas ng tulay sa Yushui River bukas. At kung makita nila na nagawa nga ito ng maayos ay tinitiyak niya na kaya rin gamutin ni Louis Feng ang sakit ng kanyang tatay. Malungkot pa itong nagsabi na kung ang kanyang tatay ay gumaling na sa kanyang sakit, ay maiiwasan ang gulo sa pag-aagawan ng trono para sa pagiging susunod na hari. Nagbuntong hininga naman na nagsabi si Jones na sasamahan niya daw ito papunta doon. Masaya naman ang prinsesa sa mga pahayag ni Jones. Habang pinagmamasdan ni Jones ang masayang si Lucy, sumagi sa kanyang isipan na itong si Lucy ay napaka-inosente dahil hindi nito alam na kahit anuman ang mangyari ay hindi na nito maiiwasan ang pag-aagawan ng trono. Dagdag pa nito na pati ang buhay nito ay nalalagay sa alanganin dahil sa mga kasakiman ng kanyang mga kapatid. Agad naman lumipas ang buong araw at kaagad sumapit ang kinabukasan kung saan ay nasa Yushui River ang eksena ng kwento. Pinapakita sa kwento ang isang tulay na nakalutang sa ilog at ito ang tulay na pinagawa ng ating bida. Dahil sa mga nakita ng mga tao ay labis ang kanilang paghanga sa nagawa ng kanilang Lord Louis Feng na tulay. Maging si Lucy ay labis din ang pagkamangha sa tulay. Dahil tila hindi niya akalain na ganito pala ang gagawin na tulay ng Castellian na talagang labas sa kanyang espektasyon. Ngunit si Jones ay hindi pa rin matanggap ang mga nakikita nito. Kaya muli itong nagsabi kay Lucy na huwag muna itong mamangha dahil hindi pa nasubukan kung matibay nga ba ang pagkakagawa ng tulay na yan. Dahil sa pagiging kakaiba ng mga pahayag ni Jones, ay nakangiti na sinabihan ni Lucy na labis ang galit ni Jones sa mga noble, huwag daw nitong isipin na ang lahat ng mga noble ay pare-pareho, dagdag pa nito na narinig naman nito lahat ang kabutihan na ginawa ng Castellian at talagang mabait ito. Ngunit pumikit lang si Jones at hindi na muling nakipag-agrumento pa kay Lucy. Ilang sandali pa ay nagsalita na si Louis Feng na ngayon daw ang ribbon cutting ng floating bridge na nasa kanyang likuran. Mabilis na nitong pinutol ang ribbon at nagsabi ito na opisyal na niyang binubuksan ang floating bridge, at inutusan niya ang mga tao na pwede na silang maglakad-lakad sa tulay. Matapos magsalita ni Louis Feng ay kaagad naman nagmadali ang mga tao patungo sa tulay para kanilang masubukan ang tibay nito. Dahil sa nakita ni Louis Feng na dagsa ang mga tao ay kaagad nitong inutusan si Boy Kulot na panatilihin ang maayos na pagbabante ng mga sundalo para hindi mastampid ang mga tao, na kaagad naman sinang-ayunan ni Boy Kulot. Si Lucy at Jones naman ay naglakad din ito sa tulay,
at masaya na nagsabi si Lucy na talagang matibay ang pagkagawa sa tulay na ito, dahil kaya nitong buhati ng sabay-sabay ang 100 na tao na talagang isang henyo na ideya ang ganitong gawa. Samantala si Jones ay sa wakas tila lamambot na ito, dahil namangha na ito sa gawa ng ating bida at pinuri niya ito sapagkat talagang naisip nito na gumawa ng ganitong katibay na tulay. Maya-maya pa ay pinagmamasdan ni Lucy sina Louis Feng at nagsabi na kailangan nilang makausap ang Castellian para sa sakit ng kanyang tatay. Pinayuhan naman ni Jones si Lucy na hindi nila ito basta-basta makakausap ang Castellian, bukod pa dyan kahit sabihin nila na isa kang prinsesa ay tiyak niya na hindi sila nito paniniwalaan dahil bago pa lang sila sa lungsod na ito. Pero kung mayroon isang lokal na residente ang magpapakilala sa kanila ay baka sakaling mapapayag nila itong makausap. Kaagad naman may naisip si Lucy na paraan at ang pwede nilang daan para makausap si Louis Feng, ito ay sa pamamagitan ni Elisa. Ang kwento ay napupunta sa kalye ng Ziyang City sa labas ng pizzeria kung saan ay makikita natin na naglalakad si Elisa ng mag-isa sa kalye. Habang pinagmamasdan nito ang tindahan ng pizza ay napasabi ito na sarado na daw pala ang tindahan. Ngunit isang maliit na bato ang tumama sa kanyang paa dahilan para mapahinto ito sa paglakad. Kaagad na din itong tumingin sa direksyon ng may gawa ng pagbato sa kanya. Isang anino naman ang mabilis ng tumakbo at kasabay nito ay ang pagtutok ni Elisa sa kanyang sandata at nagtanong kung sino daw ba ito. Sinigawan pa ni Elisa na tumigil daw ito, ngunit sumagi sa kanyang isipan na baka isa na namang killer ang pinadala ng Bounty Club para patayin ang kanilang Lord Louis Feng. Kaya mabilis nitong sinundan ng anino na kanyang nakita upang siyasatin ito. At nang huminto ang nilalang at kaagad ng inutusan ni Elisa na nagpakilala daw ito at bakit daw nagmanman ito sa lungsod, kung hindi daw ito magsalita ay patamaan niya daw ito ng palaso. Nagpakita naman sa liwanag si Jones at sinabihan niya si Elisa na kung hindi na daw siya nito naaalala. Ngunit hindi pa rin naaninag ni Elisa ang nasa kanyang harapan kaya muli itong nagtanong kung sino daw ito at bakit kilala siya nito. Ngunit sa kanyang isipan ay tila pamilyar daw ang boses na kanyang narinig. Tuluyan nang lumantad si Jones at nagsabi kay Elisa na matagal na din daw silang hindi nagkikita. Nakilala naman ito ni Elisa at nagulat ito kung bakit daw naririto si Jones. Ngunit kaagad nitong mapagtanto dahil wala daw dito ang prinsesa na si Lucy kaya kaagad na muli nitong tinutok ang pana kay Jones. Sa kanyang isipan ay itong si Jones ay isang assassin noon, ngunit naniligtas ito ng prinsesa, pero baka bumalik na muli ito sa kanyang gawain at pinatay nito ang prinsesa. Kaya siguro narito ito para na naman sa pagpatay sa kanyang Lord Louis Feng. Ngunit napalingon ito sa kanyang likuran dahil isang pamilyar na boses ang nag-utos sa kanya na ibaba daw nito ang kanyang sandata. Ito pala ay si Lucy at muling pinaliwanag kay Elisa na hindi siya pinagkaluno ni Jones, at ang ideya na magpunta sa Ziyang City ay kagagawan niya. Nagtaka naman na nagtanong si Elisa kay Lucy kung bakit daw ito naririto. Hindi naman sinagot ni Lucy ang tanong ni Elisa bagkus ay nakangiti itong nagsabi kay Elisa na aasahan niya na magbibigay ng pabor daw itong si Elisa para sa kanya. Sa mga narinig ni Elisa ay nagulantang ito at hindi makagalaw sa sobrang pagtataka. Kaagad naman lumapit ang eksena sa tirahan ni Elisa. Habang nagkape ang mga ito ay nagsalita si Elisa na kung sina Catherine at Darlene daw ba nagsabi sa prinsesa na naririto siya sa Ziyang City. Hindi naman direktang sinagot ni Lucy ang tanong ni Elisa dahil nakita niya daw ito noong nakaraang araw na magtatanggo ito sa kastilyo ng lungsod. Kaya tinanong niya ito kung ano ang relasyon nito sa Castellian ng Ziyang City na si Louis Feng. Pagalit pa itong nagsabi kung balak daw ba ng Castellian na mapang-asawa si Elisa dahil sa kagandahan nitong taglay. Sa narinig ni Elisa ay nabulwak nito ang iniinom nitong kape dahil sa sobrang gulat. Ilang sandali pa ay kaagad itong seryosong nagsabi kay Lucy at namumula na ipinahayag na mali ang kanilang pagkakakilala kay Louis Feng, dahil ang kanilang Lord Louis Feng ay nais kang naitalaga siya bilang isang miyembro ng Archer team. Mabilis naman na pinaniwalaan ni Lucy ang kanyang kaibigan at minungkahi nito na ayos na rin kung ganun dahil hindi daw nalalagay sa masama ang kaligtasan ni Elisa. Yumuko naman na nagsabi si Elisa na si Louis Feng daw ay talagang napakabait. Ngunit biglang naging seryoso muli si Elisa ay tinanong nito ang prinsesa kung bakit ito naririto. May nangyari daw ba sa kapital? O hindi naman kaya ay nadadamay na ito sa kaguluhan sa kanyang mga kapatid patungkol sa pag-aagawan ng korona?
Napatingin naman si Lucy sa kanyang nag-aalalang kaibigan at tila wala itong nasabi at bahagyang nalungkot. Ngunit biglang hinawakan nito ang kamay ni Elisa at muling nakiusap si Lucy sa kanyang kaibigan na hindi na mahalaga sa kanya ang kapital, pero tama daw ba na si Louis Feng daw ay isang magaling na manggagamot? Kaya daw ba nito manggamot ng tao na malapit na sa kamatayan? Sa mga pahayag ni Lucy ay bahagyang napapikit si Elisa at pinaliwanag nito na alam ng mga taga dito sa lungsod ang pagiging mahusay na panggamot ni Louis Feng sa isang sundalo na malapit na sa kamatayan. Sa narinig ni Lucy ay naging seryoso itong nagtanong kung kaya daw kaya ni Louis Feng na napagaling ang sakit ng kanyang tatay. Sa narinig ni Elisa na tatay, ay kaagad itong napasigaw kung anong ibig sabihin ni Lucy patungkol sa kanyang tatay. Tumayo naman si Lucy at pinaliwanag nito kay Elisa na ang kalagayan daw ng kanyang tatay ngayon ay may malala na karamdaman at walang mga manggagamot sa kapital ang kayang magpagaling ito. Mabilis naman na nagtanong si Elisa kung nais daw ba nito na imbitahan si Louis Feng patungo sa kapital. Kaagad namang hinawakan ni Lucy ang kamay ng kanyang kaibigan at sumang-ayon ito na nais niya daw itong imbitahan, kaya humihingi siya ng tulong para makausap niya daw si Louis Feng ng harapan para dito. Mabilis naman na sumang-ayon si Elisa sa nais ng kanyang kaibigan at ipaliwanag daw nito kay Louis Feng ngayong gabi para magkita sila bukas. Sa naging sagot si Elisa ay kaagad naman ito masayang niyakap ni Lucy ay nagpasalamat ito, ngunit tila kinilabutan naman si Jones sa gilid at nagulat sa mga ginagawa ng kanyang prinsesa. Maya-maya pa ay nagtanong naman si Elisa patungkol kina Darlene at Catherine. Malungkot naman na sumagot si Lucy na si Catherine daw ay may dinadala na problema sa ngayon. Pasiga naman na nagtanong si Elisa kung ano daw ang problemang ito. Pinaliwanag naman ni Lucy na dahil sa malalang sakit ng hari ay nagkagulo na ang mga prinsipe para sa trono, kaya ang Lord Duke na tatay ni Catherine ay binabalak na ipangasawa sa alinman sa dalawa niyang kapatid. Ito ang una at ang pangalawang prinsipe alinman sa dalawang ito ang malakas at makapangyarihan ay doon nito nais ipakasal si Catherine. Malungkot itong yumuko at muling nagsabi na bilang isang anak ng duke ay talagang ito na kanyang kapalaran, at sa kanyang isipan ay nagsabi Lucy na kagaya niya din si Catherine na sumunod lang sa agos ng mga nais ng kanilang mga tatay. Naging seryoso naman si Elisa dahil hindi niya hahayaan ang kanyang kaibigan na mapunta lang sa mga prinsipe na mga walang kwentang tao, kaya magtutungo daw siya ng kapital para iligtas ang kanyang kaibigan. Ang kwento ay mabilis na napunta kung saan ay nakita ni Louis Feng na pumasok si Elisa sa kanyang silid kaya binati niya ito. Muli nitong tinanong si Elisa kung bakit daw ito naririto. May mga mali daw ba sa kanilang sinasagawang pagsasanay? Kaagad namang nagpaliwanag si Elisa na may kaibigan siya na nais makipag-usap sa ating bida. Nagtanong naman si Louis Feng kung sino kaibigan. Ito daw ba ang fairy na mag-aayos sa Ziyang City? Seryoso naman na sinabi ni Elisa na isang tao na royal na galing sa Yingluo Kingdom, si Princess Lucy. Sabay naman na nagulat si Louis Feng at Mina sa mga pahayag ni Elisa. Nagtanong naman si Mina kay Elisa na kung ang tinutukoy nitong prinsesa ang siyang nagsusulat ng nobela. Mabilis naman na sumang-ayon si Elisa sa tanong ni Mina. Si Louis Feng naman ay hiningi nito kay Elisa ang buong detalye patungkol kay Lucy, at bakit ito nagpunta sa kanilang lungsod ng Ziyang City. Ngunit hindi na nasabi ni Elisa ang buong detalye dahil mabilis na lumipat ang eksena sa kinabukasan kung saan ay nasa kalye sina Lucy, Jones, at Elisa upang magkita doon para magtungo na kay Louis Feng. Ngunit ang eksena ay biglang napunta sa kastilyo kung saan ay umangat ang bubong nito dahil sa lakas ng sigaw ni Lucy. Sumigaw ito dahil hindi daw ba kayang gamutin ni Louis Feng ang kanyang tatay. Muli pa itong nagtanong kung bakit hindi nito kayang magamot ang kanyang tatay. Dahil batid niya na nakapagligtas daw ito ng isang sundalo na malapit na sa kamatayan. Dagdag pa nito na ang sakit lang naman ng kanyang tatay ay ubo at hirap makatayo. Nagalit pa itong sumigaw kay Louis Feng kung nag-aalala daw ba ito dahil maabala ito papunta sa kapital. Huwag daw itong mag-alala dahil babayaran niya daw ito ng mga gold coins kahit ilan ang gusto nito, at bukod pa dyan bibigyan niya din ito ng isang titulo ng lupa. Pinutol naman ni Louis Feng ang pagsalita ni Lucy dahil hindi daw yan ang kanyang nais sabihin. Sa sinabi ni Louis Feng ay tila malungkot nang tumingin si Lucy at nagtanong ito sa kanyang isipan kung ano kaya ibig sabihin ng ating bida. Pinaliwanag naman ni Louis Feng na ang kanyang tatay ay may geriatric disease.
Ang tao pag matanda na ay hindi maiiwasan na manghina ang buong katawan nito kaya nanghihina na ito. Nagulat naman si Lucy dahil ang dahilan pala ng sakit ng kanyang tatay ay ang pagiging matanda pala nito. Muli na din itong yumuko at nagsabi sa kanyang isipan na tama daw si Louis Feng dahil sobrang tanda na daw ng kanyang tatay at kaya pala walang mga witch sa capital ang may kaya na magamot ang kanyang tatay. Pinutol ni Louis Feng ang pagmuni-muni ni Lucy dahil pinayuhan niya ito na hindi magagamot ang sakit nito, pero pwede pa itong mabuhay ng ilang taon kung maaalagaan nito ang kanyang katawan at magpahinga ng maayos. Lumapit naman si Lucy kay Louis Feng at nagtanong kung sasama daw ba ito sa capital para alagaan ang kanyang tatay nang sa ganon ay mabuhay pa ito ng ilang taon. Sumagot naman si Louis Feng na hindi siya sasama doon sa capital pero bibigyan niya ito ng gamot. Pag bumalik ito doon ay ipainom nito ang gamot sa kanyang tatay, pakainin lang ito ng light na mga pagkain at magpahinga ito ng maayos nang sa ganoon ay nanembalik ang lakas nito. Sa narinig ni Lucy ay malungkot itong sumang-ayon sa mga pahayag ng ating bida. Sinabihan naman ni Louis Feng si Lucy na maghintay ito ng 2 araw para maibigay ang gamot. Sumang-ayon naman muli si Lucy at hindi na daw niya ito muling gagambalin pa. Kasabay nito ay kaagad na din umalis sa silid si Lucy. Nang makaalis na sina Lucy ay nagsabi, si Annie kay Louis Feng na kung hindi tuluyang gagaling ang hari at tiyak na magkakagulo sa capital, at kung sasamantalahin natin ang pagkakataon at lalo pang umunlad, hindi na pinatapos ni Louis Feng ang sinabi ni Annie dahil kalahating taon lang ang kanilang kailangan para maghanda kung sino man ang mauupo bilang isang hari. Naging seryoso pa itong nagsabi kay Annie na kung ang bagong hari ay gumawa ng gulo sa kanila ay tinitiyak niya na may kalalagyan ang mga ito sa kanila. Makalipas ang buong araw ay lumipat ang eksena kung saan ay nasa labas na ng gate sina Lucy at Elisa. Pinipigilan pa ni Elisa ang kanyang kaibigan na manatili daw muna ito ng ilang araw dahil medyo malakas daw ang ulan. Ngunit tumanggi si Lucy dahil kailangan niyang makabalik sa capital at dala na niya ang gamot ng kanyang tatay dahil nag-aalala siya dito. Pumayag naman si Elisa sa sinabi ni Lucy ngunit nakangiti ito na nagsabi kay Lucy na mangako itong babalik ito sa Xiang City dahil alam niya na nagustuhan ng prinsesa ang ganitong lungsod. Masaya naman na nagpahayag si Lucy na sinisigurado niya na babalik siya dito at abangan daw ni Elisa ang kanyang pagbabalik. Pinutol na ni Jones ang usapan ng dalawang dilag dahil oras na daw ng kanilang pag-alis, na kaagad din naman sinang-ayunan ni Lucy. Pero biglang napatingin si Jones sa lungsod dahil sa kanyang isipan ay nagsabi na, hindi man lang daw lumabas ang Castellian para masilayan ang pag-alis ng prinsesa sa kanyang teritoryo. At habang inaalalayan nito ang prinsesa na umakyat sa karwahe ay muli itong nagsabi sa kanyang isipan na kahit ilang araw pa lang sila dito sa lungsod ay marami siyang nalaman sa kakaibang nilalang na ito. At makalipas ang ilang sandali ay masaya ng pinagmamasdan ni Elisa ang karwahe na tuluyan ng papalayo sa lungsod. Ngunit nang napalingon ito sa isang pader ay nagulat ito sa kanyang nakita dahil ang simbolo na nakaukit doon ay secretin simbolo ng mga taga-bounty hunters. Ang ating kwento ay napupunta naman sa pantalan ng Xiang City kung saan ay lubos na namangha si Annie sa kanyang nakikita. Ang sanhi ng pagkamangha ni Annie ay ang dumaong na isang napakalaking barko sa kanilang pantalan. Ngunit napalingon si Louis Feng dahil may nilalang na tumawag sa kanya. Ang nilalang na ito ay nginitian ni Louis Feng at pinuri nito ang maayos nitong gawa. Kinakabahan naman na kumamat sa ulo ang nilalang at masaya daw siya na natapos niya ang gawain na ito. Ang nilalang na ito ay pinapakilala na si VC, pinapaliwanag nito na kaya siya kinakabahan dahil noong huli niyang paggawa ng malaking barko ay hindi naging perpekto kaya lumubog lang daw ito sa tubig kalaunan. Dagdag pa nito baka daw ganito din ang mangyayari sa barko na ito na bago niyang gawa. Lumapit naman si Louis Feng kay VC at nakangiti na sinabihan na kampante siya sa kanyang disenyo, kaya bakit daw wala itong kumpiyansa sa kanyang talento sa paggawa ng barko. Nagulat naman ng bahagya si VC at yumuko na lang ito sa mga narinig nito na sinabi ng ating bida. Ngunit kaagad na din masaya at may angas na nagsabi na naniniwala siya sa kanyang talento. Dahil sa naging masayang ekspresyon ni VC ay kaagad naman inutusan nito na simula na daw nila ngayon, na kaagad din naman sinang-ayunan ni VC. Ilang sandali pa ay may isang palakol ang ipinapakita sa larawan at kaagad nitong pinutol ang tali ng barko. Kaya ang barko ay tuluyan na itong humiwalay sa pantalan, si Mina at Annie ay tila kinakabahan at hindi mapakali dahil hindi nila alam ang kahihinatnan ng barko.
Si VC naman ay nakapikit itong nagdasal na sana huwag daw mag-crack ang barko, pero ang ating bida na kumpiyansa sa kanyang disenyo ay wala itong halong pag-aalala sa kanyang pagmumuka. Maya-maya pa ay tinaas na din ang layag ng barko dahilan para tuluyan na itong maglayag sa gitna ng karagatan. Dahil sa matagumpay na paglutang ng barko ay labis-labis ang pagkamangha ni VC at hindi makapaniwala na tagumpay ang kanilang nagawang barko. Dahil dito ay tuluyan na ding nagsaya ang mga naruroon sa barko dahil hindi daw nag-crack ang barko na kanilang nagawa. Pati si VC ay naging masaya na din dahil mayroon na din malaking barko ang Ziyang City sa wakas. Pati si Annie ay hindi na din ito tinago ang kasiyahan dahil bata tatalon itong nagsabi na hindi daw nasayang ang kanilang pera sa paggawa ng barko. Ilang sandali pa ay sinamahan na ni VC sina Louis Feng sa loob ng barko para ipakita nito ang disenyo sa loob. Pinaliwanag nito na ayon sa sinabi ni Louis Feng ay tinataya na 200 katao ang maaring mawalay sa mga silid na ito. At kung sa bigat na pwedeng ikarga ay nasa triple sa 200 katao ang kayang maisakay. Dahil sa narinig ni Louis Feng ay masaya ito dahil nasunod ang mga nais niyang disenyo. Pagkabukas ng isang silid ay nalungkot si Annie dahil nakita nito ang double deck na higaan at nagsabi na malungkot siya kung tatagal siya sa ganitong kasikip na kwarto, sinang-ayunan naman ito ni Mina at hindi niya daw kaya na manatili sa ganitong lugar. Nakangiti naman na hinawakan ni VC ang isang pinto at nagsabi na dito daw ay pwedeng mag-unat ang mga sundalo at sana magustuhan daw ito ni na Annie at Miss Mina. Pagkabukas ng pinto ay makikita natin ang mga pagmumuko ni na Annie at Mina na tila napakasaya ng mga ito sa kanilang nasaksihan. Dito ay tumambad sa kanila ang parang isang 5-star na restaurant ang kagandahan ng pantry ng mga sundalo. Si Louis Feng ay nakangiti itong sinabihan si VC na huwag muna itong huminto sa paggawa ng mga barko. Kaagad namang sumang-ayon si VC sa sinabi ni Louis Feng. Muli namang nagsabi si Louis Feng na kailangan pa niya ng 3 pang malalaking barko na magsigawa ng operasyon sa loob ng 1 buwan, at kailangan niya sa kabuuan ay 18 na malalaking mga barko. Narinig naman ito ni Annie kaya napatingin ito kay Louis Feng na may pagkagulat dahil sa 18 na barko na nabanggit nito. Sa narinig ni VC ay nabahala ito sa nais ng kanyang Lord Louis Feng dahil hindi sapat ang kanilang tauhan, ang kaya lang nilang magawa sa loob ng 2 buwan ay 1 barko lang. At ito na daw ang pinakamabilis nilang gawa. Kaya sa kanyang palagay ay magkakaproblema sila dito. Makalipas ang ilang sandali ay dumaong na muli ang barko sa pantalan ng Ziyang City. Dito ay malungkot at muling nagsabi si Louis Feng na tila ay ganun nga daw ang kanilang magiging problema dahil sa kakulangan ng tao. Napansin naman nito ang mabilis ay pagtaas ng tubig sa pantalan kaya nabahala si Louis Feng dahil dito kahit na hindi kalakasan ang pag-ulan bakit mabilis ang pagtaas ng tubig. Nagsabi naman si Annie na normal lang daw ang ganitong sitwasyon dahil nagpatunay lang daw na paparating na ang spring season. Ngunit nabahala parent si Louis Feng at abala lang daw siya sa mga ibang konstruksyon at hindi niya naisip na paparating na pala ang spring season. Ngunit nagtaka lang siya kung bakit napakabilis naman daw ang pagtaas ng tubig. Kaya kailangan nila itong paghandaan at kailangan nilang mag-ingat. Ilang sandali pa ay tinawag ni Louis Feng si Boy Kulot na kaagad din naman itong lumingon at mabilis nang nagtungo kay Louis Feng at nagtanong kung ano daw nais nito. Nagtanong naman si Louis Feng kay Boy Kulot kung may alam ba itong lugar na malapit sa lungsod ng Ziyang City na mabilis bawain sa mga nakaraang taon. Nag-isip naman si Boy Kulot dahil ang pagkakaalam niya ay hindi pa kailanman binahanag lungsod ng Ziyang City maliban na lang sa lungsod ng Greystone. At nabalitaan niya noon na maraming mga tao sa lungsod ng Greystone City ang namatay dahil sa baha na kanilang naranasan. Nagtanong naman si Louis Feng kay Boy Kulot kung ano naman ang nagawang paraan ng mga noble doon sa lungsod ng Greystone City para maayos ang kanilang problema. Ngunit nagkibit balikat lang si Boy Kulot dahil ang mga noble daw doon ay walang ginagawang paraan, at umaalis lang ang mga ito sa lungsod kung malalaman nila na tumataas na tubig sa kanilang lungsod kaya hindi nila nararanasan ang baha. Sa narinig ni Louis Feng ay napangiti ito at nagsabi kay Boy Kulot na kung totoo ang mga sinabi nito ay kailangan daw nilang kunin ang mga tao doon. Sa mga pahayag ni Louis Feng ay nagulantang sa gulat sina Boy Kulot, Annie, at si Mina.